Inakalang ang teorya ng patay na internet magiging isang operasyong militar habang milyong banyagang bot ang nagtatalo sa social media at AI-generated na maling impormasyon ang bumabaha sa web. Mahirap matukoy kung tao o hindi dahil sa otomatikong trapiko sa internet, mga post at interaksyon. Umaasa pa ring may bahagi ng internet na hindi naapektuhan. Mga kanlungang ligtas sa sunog at tigang na lugar. Akala namin ang mga platapormang pinamamahalaan ng tao, gaya ng Pinterest at Reddit, ay makaliligtas at hindi tatablan ng mabilis na pagkalat ng AI. Nagkamali kami. Ang pagbagsak ng web na nilikha ng mga user ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng marahas na pag-agaw. Gawa ito ng mga nasa loob. Ngayon, 4 na haligi ng internet, Pinterest, Reddit, Steam at Discord ay winawasak ang sarili nilang komunidad. Pinalakas ng mga platapormang ito ang pagkamalihain, talakayan, libangan at inobasyon. Ngayon, opisyal na nilang tinalikuran ang dahilan kung bakit sila naging mahusay sa simula pa lang, ang mga tao. Hindi sila biktima ng pagbaha ng AI, kundi sila ang mga arkitekto nito. Kapag sinakop na ng AI ang mga pinakamakataong site sa web, wala nang matatakbuhan. Para maintindihan paano namamatay ang internet, tingnan natin si Patient Zero, isa sa mga pinakatahimik at pinakabanayad na site na nagawa kailanman na Pinterest. Dahil sa likas na hilig ng tao sa pagtatala at pagbabahagi, mabilis naging paboritong site ang Pinterest sa internet. Sa hindi bababa sa 15 taon, naging ligtas itong lugar para maghanap, mag-save at mag-ayos ng ideya ang mga tao. Isang lugar para sa pagtuklas at pagpapalitan ng lahat ng bagay mula sa mga recipe at DIY na proyekto hanggang sa mga ideya sa pananamit at mga checklist sa pagpaplano ng kasal. Ito ang site na nabuhay at namatay dahil sa mga orihinal na ideya ng tao. Pero dumating ang AI at nagbago ang lahat. Una, dumagsa ang AI-generated na nilalaman sa site at binaha ng AI-generated na larawan ang mga gumagamit. Hirap ang mga tunay na artist makasabay dahil sa dami ng AI na walang saysay. Napilitan ng ibang user na mag-scroll sa 12-12 ng AI pin para lang makakita ng totoong bagay. Naging abala na ang buong karanasan sa paggamit ng Pinterest. Sobrang nadismaya ang mga gumagamit kaya nagsimula silang mag-alisan sa platform. Lalong lumala ang sitwasyon. Nagpasya ang mga namumuno sa Pinterest na ayusin ang AI problem sa pamamagitan ng pagdagdag pa ng AI. Nagpadala sila ng AI moderators para linisin ang site at protektahan ng tao laban sa spam na automated na nilalaman. May problema. Imbes na hulihin ang totoong lumalabag, pinarusahan ng algorithm ang mga user na walang kasalanan. Nagsimulang makatanggap ng agresibong abiso ng pagtanggal ang mga artist tulad ni Tiana Oreglia kahit mga inosenteng larawan lang ng mga babaeng figura ang in-upload. Kahit lubos na nakadamit ang mga babae sa larawan ni Aurelia, itinuturing pa rin ng AI mods na paglabag sa patakaran ng site. Sa halip na gumawa ng sining o makisalamuha sa komunidad ng Pinterest, gumugol si Aurelia ng ilang oras sa pag-apela ng mga desisyon para maibalik ito. Minsan tinatanggap ang apela niya pero hindi palagi at may malaking panganib. Ayon sa kanya sa 404 Media, ang pinakamasamang mangyari ay maban ang iyong account kahit wala kang kasalanan dahil lang ginamit ang AI sa gawaing hindi ito angkop. Sa pagtatanggol ng kanilang desisyon, sinabi ng Pinterest, naglalatala kami ng malinaw na mga patakaran tungkol sa adult sexual content at kahubaran at gumagamit kami ng kombinasyon ng AI at manual na pagsusuri para sa pagpapatupad nito. May proseso kami ng apela kung saan nire-review ng isang tao ang nilalaman at ina-activate ulit kung nagkamali kami, pero hindi ito pinaniniwalaan ng users. Ang dami talagang pagkakamali at maraming inosenteng gumagamit ang napaparusahan. Kahit hindi binubura ang gawa ng mga gumagamit, apektado pa rin sila ng maling AI-generated na label na parang atake sa kanilang kredibilidad at pagkamalikhain. Sabi ni Min Sakuka, isang artist, marami sa kanyang likang sining sa Pinterest ay tinag na AI-modified kahit gawa ng tao lang. Para lalong lumala ang sitwasyon, ang ilan sa mga likang sining ni Sakuga ay ginawa bago pa man inilabas sa publiko ang generative AI. Pero kahit papaano ay na-flag pa rin ito. Hindi lang ito isang beses na nangyari kay Sakuga at hindi rin ito isang hiwalay na insidente. Madalas yulat ng mga Pinterest user ang ganitong issue na pagod na sa maling interpretasyon ng kanilang content. At ang mga badge na nagsasabing binago ng AI ay napakahirap tanggalin. Para magkaroon ng kahit kaunting tsansa na matanggal ang label, kailangan pagdaanan ng mga gumagamit ang isang mahaba at nakakapagod na proseso ng apela. Kailangan nilang magpakita ng ebidensya na gawa ng tao ang nilalaman. Pero ayon kay Sakuga, walang kasiguraduhan sa tagumpay ng apela. Kahit magtagumpay ito, walang garantiya na hindi ulit lalagyan ng AI label ng Pinterest ang mga susunod na upload ng user. Ngayon, hindi na basta makapag-upload at makalika gaya ng dati sa Pinterest. Kailangan din nilang laging isa-isip ang AI moderation at maling paglalagay ng label. Kailangan nilang mangalap ng ebidensya para suportahan ang kanilang panig kung sakaling dumating ang mga paratang na na-modify ng AI.
Kailangan nilang bantayang mabuti ang account nila, naghihintay kung kailan ulit tatamaan ng AI strike. Sila ang dapat makipag-ugnayan sa Human Content Moderator at appeals team ng Pinterest para maayos ito. Isa itong walang katapusang siklo na mabigat para sa ilang gumagamit. Dumarami ang taong nakakaramdam na laos o puno ng problema ang platform dahil sa AI na unti-unting binubura ang mahigit isang dekadang pinaghirapan. Inalis nito ang mga dahilan ng pagsikat ng Pinterest noon. Ayaw ng mga user na kailangan pang paulit-ulit i-check ang sources tuwing titingin ng pin o maghanap sa dami ng AI-generated content para lang makahanap ng totoong bagay na maaari nilang pagkukulan ng pansin. Marami nang binabawasan ang pag-asa sa digital pinboards at gumagawa ng sariling physical na reference libraries. Dahil tulad ng ibang tech brands, sumabay si Pinterest sa AI trend nang walang malinaw na direksyon. Sumunod lang ito sa karamihan, ayaw mapag-iwanan sa mga benepisyo at tampok ng AI. Dahil sa laki ng problema, aakalain mong nagpapanik ng mga executive ng Pinterest o umatras na sila sa AI na direksyon, pero nagkakamali ka. Imbes na bumagal, mas binibilisan ng Pinterest ang paggamit nila ng AI. Noong unang bahagi ng 2026 tinanggal ng CEO na si Bill Ready ang halos 15% ng kanyang empleyado. Ipinagtanggol niya ang desisyon, binigyang din na inuuna ng Pinterest ang AI, pati mga posisyon, team at paraan ng trabaho na nakatutok dito. Simula pa lang ito. Tahimik na in-update ng Pinterest ang kanilang sistema para mailagay ang 15 taon ng human curation sa Pinterest Canvas, ang eksklusibong AI text-to-image generator ng site. Parang isang parasitikong insekto na pinakawalan sa platform, ang Pinterest Canvas ay nabubuhay sa mga user ng Pinterest at sa mga nilalaman na kanilang ginagawa. Sinisip-sip nito ang halaga at pagkakakilanlan mula sa pananaw, ideya at gawa ng tao. Dito namamatay ang internet na kilala natin. Nagiging bahagi ng makina ang tao at training data ang sining. Ang pagkamalikain at pagpapahayag ng tao ay nagiging 1 at 0 na lang. Maaring sinisira ng AI ang internet pero ang The Infographic Show ay 100% walang AI. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe bago sakupin ng makina ang comments. Visual art lang ang unang domino. Kung madaling gayahin ng makina ang sining ng tao, susunod na target nito ang isip ng tao. Kaya iiwan mo ang visual web at hahanapin ng lugar na tao pa rin ang nangunguna, pupunta ka sa Reddit. Gusto mo man o hindi, ang Reddit ay naging sentro ng mainit na diskusyon at debat sa loob ng mahigit 20 taon. Lahat ng paksa ay pinag-uusapan dito. May ilang tao na naghahanap lang ng mga kapareho ng interes para magpalitan ng tips tungkol sa paborito nilang libangan. Ang iba naman ay napapasabap sa maiinit na diskusyon tungkol sa lahat ng bagay mula sa politika hanggang sa relasyon. At ang iba naman ay nagbabahagi ng personal na kwento o humihingi ng payo. Maaring ito ay tungkol sa isang desisyong magbabago ng buhay o simpleng tanong kung anong pelikula ang dapat nilang panoorin ngayong gabi. Napaka-diverse ng lugar na ito. Halos kahit ano ay pwedeng pag-usapan, ngunit nakaugat din sa tunay na damdamin ng tao. Pero sa huli, lumalabas na ang lahat ng pagkataong yon ay may kapalit na halaga. Nang magsimula ang panahon ng AI, ang malalaking kumpanya tulad ng Google at OpenAI ay desperadong naghahanap ng napakaraming datos mula sa tao para sanayin at pagandahin ang kanilang malalaking modelo ng wika. Kailangan nila ang bawat piraso ng impormasyon na makukuha nila para mas mabilis silang makaakyat sa matinding kompetisyon sa tuktok ng AI pyramid. Mabilis na napansin ng Reddit, nakaupo pala ito sa isang minahan ng ginto, isang malawak na web ng mga totoong taong nagkakaugnayan. Eksaktong ito ang kailangan ng AI overlord para dawing mas matalino, mabilis at kahawig ng tao ang kanilang mga modelo. Pebrero 2024, binigyan ng Reddit ng access si Google matapos mag-anunsyo ng partnership na nagkakahalaga ng 60 milyon kada taon. Magkakaroon ng access ang Google sa real-time na nilalaman ng mga user ng Reddit para gamitin ito sa pagsasanay ng AI model nilang Gemini. Matapos ang isang kasunduan, inanunsyo agad ng Reddit ang isa pa, na yun naman kay OpenAI. Biglang nagkaroon ng hindi nasasala na access ang dalawang pinakamalalaking pangalan sa AI at dalawang pinakamakapangyarihang kumpanya sa mundo sa walang katapusang agos ng mga komento, talakayan at nilalaman ng Reddit. Simula noon, lahat ng ipopost ng user sa Reddit at marami pang makasaysayang datos sa platform ay naging bukas gamitin. Araw-araw nilang sinusuyod ng kanilang mga modelo ang mga server ng Reddit, sinisip-sip ang anumang nilalaman na makita nila. Ginagamit nila ito para mas tumpak na gayahin ng totoong tao at maintindihan kung ano ang nagpapakilo sa kanila. Nang pumirma ang Reddit ng mga multi-milyong dollar na kasunduan, parang naibenta na rin ito ang kaluluwa nito. Parang aladang hayop ang user, pagkain ng makina. Nagsimula ito ng isang hindi mapipigilang at dramatikong sunod-sunod na mga pangyayari. Nang marinig ng mga masasamang loob na ginagamit ng Google at OpenAI ang datos ng Reddit para sanayin ang kanilang mga modelo, nakita nila ito bilang isang pagkakataon.
Isa itong pagkakataon na maari magbago sa paraan ng pag-iisip, pag-react at pag-uugali ng AI sa mga susunod na taon. Paano? Kung kaya mong manipulahin ang mga post at diskusyon na kinukonsumo ng AI model, maaari mong impluwensyahan kung ano ang matutunan ng AI at kung paano ito kikilos sa hinaharap. Sa tulong ng mga bot farm, pwedeng hubugin at manipulahin ng masasamang loob ang mga subreddit ng buo. Kaya nilang manipulahin ng kwento gamit ang bot farm na lumilika ng libu-libong account sa ilang minuto para magpakalat ng pekeng diskusyon at marami ang mag-upvote ng mga post na sumusuporta sa kanilang naratibo. Habang ginagawa nila ito, itinatago o binubura nila ang mga post na salungat sa kanilang agenda sa pamamagitan ng sabayang downvoting campaigns. Pwedeng i-program ang mga bot para kontrolin ang mga debat, targetin ang trending na paksa o subreddit at mag-farm ng karma para magmukhang legit. Dahil dito, umabot na sa mahalagang punto ang Reddit. May nagsasabing wala ng pag-asa ang site dahil namumulat na ang mga user sa dami ng bot na profile. Napapaisip na lang sila kung ang taong kausap nila o ang post na binabasa nila ay totoo o gawa ng AI. Lumaganap na ang artificial intelligence sa mga subreddit, pinupuno ng kalat ang mga diskusyon. Pinakatinamaan ang mga komunidad na dati nang yumabong dahil sa debate at pagkamausisa. Napuno na ng pekeng at kahina-hina lang nilalaman ang mga subreddit gaya ng Am I Overreacting at Am I the Jerk? Ang mga post na tila'y sinulat o kahit man lang inedit ng AI ay nagdudulot ng mainit na diskusyon, 10,000 upvote at nakakaapekto sa opinyon ng publiko. Kadalasan, ang mga gawa-gawang kwento ay nililikha para manipulahin ang emosyon at gamitin ang mga sensitibong usaping culture war na nagdudulot ng galit at pagtatalo. Maraming mga subreddit ang nagsikap na labanan ang pagdami ng AI, nagpatupad ng mga bagong patakaran na nagbabawal sa AI-generated na nilalaman, pero sabi ng mga moderator, mahirap ipatupad ang mga patakarang ito. Mas tumatalino at epektibo ang AI machine sa paggawa ng human-like post kapag mas maraming datos ang nilalagay dito. Dahil dito, mas nagiging mahirap tukuyin kung alin ang totoo at alin ang hindi. Maraming Reddit mods at matagal ng users ang tumatayang halos kalahati ng content sa site ay gawa o inayos ng AI. Lalong lalala at mahihirap ang kontrolin ng AI, kakalat ito sa ibang subreddit at mapipilit ang magtanong ang mas maraming user. Kung hindi ko alam kung tao o AI bot ang kausap, ano pang silbi ng pagpo-post? Habang sumasakop ang AI sa mga text forum at discussion group, naghahanap ang mga tao ng paraan makataka sa mas nakakatakot na realidad. Para sa marami, ang mga video game ang pinakamatinding paraan ng pagtaka sa realidad. Pero kahit ang mga kamanghamanghang mundo ng video game ay hindi ligtas sa salot ng AI. At dito tayo dadako sa susunod na malaking biktima ng salot na ito. Sa loob ng maraming taon, naging kanlungan ng Steam para sa mga manlalaro. Nagkaroon ng pagkakataon ang Valve, ang may-ari ng PC storefront, na magpakita ng matibay na paninindigan laban sa AI nung sumikat ang generative AI technology nung unang bahagi ng dekada 2020. Noong una, mahigpit nilang ipinagbawal ang AI-generated na asset at nilalaman, pero makalipas ng halos isang taon, nagbago sila ng isip. Noong unang bahagi ng taong 2024, pinayagan ng Valve ang mas maraming AI-generated na nilalaman sa Steam, basta't malinaw na ipinapaalam ito ng mga developers sa kanilang mga laro. Katulad sa Pinterest at Reddit, agad lumala ang sitwasyon. Sa mga sumunod na taon, binaha ang Steam ng AI asset flips, mga larong minadali lang na pinagtagpi ng AI-made at biniling modelo, code at game environments. Karaniwan, ang mga developer ng larong ito ay kakaunti o walang sariling ginagawa sa development o pag-coding. Umasa lang sila sa generative AI para gumawa ng laro na pwede nilang ilista sa Steam para kumita agad. Dahil sa kakulangan sa artistikong pagkakaugnay-ugnay at natatanging gameplay, maraming manlalaro ang nagsasabing hindi sulit laruin, lalo na kung kailangang bayaran. Pero dahil binabahan na ang Steam ng mga larong gawa ng AI, may mga ulat na nagsasabing isa sa bawat 5 larong ina-upload ay gumagamit ng AI. Mas mahirap na para sa mga gamer hanapin ang gustong laro at marami ang nalilinlang ng mapanlinlang na marketing para gumasto sa AI asset flips. Hindi lang gamer ang nahihirapan. Sa loob ng maraming taon, naging pinakamagandang plataforma ang Steam para sa maliliit na studio at indie developer na maglatala ng laro. Tinulungan nito ang mga hindi kilalang laro na maging mabentang mga laro. Ngayon, kapag naglabas ng laro ang parehong tao, hindi lang sila nakikipagkumpetensya sa malalaking release, kundi nanganganib ding matabunan ng dumaraming AI games sa Steam. Hindi napapansin at hindi nalalaro ang mga laro, hindi dahil hindi sila kawili-wili, kundi dahil hindi lang alam ng mga tao na umiiral ang mga ito. Ngayon, ang paghahanap ng bagong laro ay madalas may kasamang pagsala sa AI na basura at mga technical o performance na problema mula sa AI-assisted development.
Wala pa rin paraan ang Steam para i-filter ang AI games at mag-focus sa larong gawa ng tao. Habang sumasakop ang AI sa mga paboritong lugar ng tao, saan sila pupunta? Dati, para sa iba, siguro sa isang pribadong Discord server. Kahit ang mga pribadong espasyo ay di naligtas dahil ang AI ay hindi lang kumakatok sa pinto ng Discord, sinisipa na nito iyon pabukas. Patuloy na nagdadagdag ang Discord ng AI-powered na tampok sa karanasan ng mga user nitong mga nakaraang taon, kahit gusto nila o hindi. Kayang gumawa ng buod ng summaries AI sa Discord chat, binabasa at pinaikli ang damdamin at mensahe ng mga tao. Mabilis na kumalat ang AI chatbot at agent sa Discord at maraming server na ang gumagamit ng AI sa iba't ibang paraan. Ang mga AI moderator at bot ay sumasagot o gumagawa ng nilalaman kung kailangan. Oo, may benepisyo ang AI integration, pero may hindi rin magandang epekto. Maraming user ang nakakaramdam na sobra na ang pagtanggap ng Discord sa AI technology. Dati, ito ay isang plataforma para sa mga tao na mag-host ng sarili nilang pribadong komunidad. Ito ay espasyo kung saan pwedeng takasan ng mga tao ang lalong nagiging AI-oriented na mundo ng social media. Pero ngayon, pakiramdam nila ay lalo na rin itong pinaghaharian ng AI. Marami ng AI bots sa mga komunidad na kusang nagsasagawa ng mga utos at sagot kahit hindi kailangan at hindi rin sila laging matalino gaya ng inaasahan. Maraming beses nang nagkaroon ng kaso kung saan ang mga AI mods ay mali ang pag-flag o pag-ban ng mga account, kaya napapalis ang mga user sa mga komunidad kahit wala naman silang kasalanan. Maraming server ang napuno ng AI-generated na teksto at larawan, kaya kailangan magsaliksik ng mga user para mahanap ang mahalagang mensahe para sa kanila. Bukod sa abala, ang AI ng Discord ay malaking banta rin sa privacy ng mga tao. Noong 2024, iniulat ang Spypet, isang malisyosong AI data scraping service na gumamit ng maraming bot para sumali sa libu-libong pampublikong Discord server. Literal nitong ninakaw ang bilyon-bilyong mensahe at mga nilalaman mula sa mahigit 600 milyong user. Ibinenta online ang impormasyon kapalit ng cryptocurrency at posibleng ginamit din ito sa pagsasanay ng ibang AI models kahit labag ito sa patakaran ng Discord. Mas nakakabahala pa ang balitang lumabas tungkol sa Discord at AI. Inanunsyo ng platform ang plano para sa isang sapilitang sistemang AI para sa pagtatantiya ng edad na susubaybay sa kilos ng mga user at maaaring higpitan ng mga account na pinaniniwalaan nitong pag-aari ng mga menor de edad. Ito ay nakatakdang magsimula sa Marso 2026. Marami pa ring user ang tumutol sa platform, nagbanta na buburahin ng account at lilipat sa kalabang serbisyo kung ipatutupad ang AI-powered na pagmamanman at behavioral profiling system. Dahil dito, ipinagpaliban ng Discord ang kanilang mga plano, ngunit malinaw at aktibo pa rin ang kanilang interes na gawing mas malaki at mas makapangyarihan ang papel ng AI sa kanilang platform. Samantala, may ilang user ng Discord na hinihingan ng facial scan o hinihiling na ibahagi ang kanilang government-issued ID para lang magkaroon ng pribilehiyong magpatuloy sa paggamit ng site. Ang idinadailan dito ay kailangan ng mga feature na ito para maprotektahan ang mga menor de edad at makapagbigay ng mas ligtas na karanasan sa mga teenager. Marami ang takot na simula pa lang ito ng isang delikadong landas tungo sa isang mapanganib at nakakatakot na hinaharap. Maaring kailanganing magbigay ng personal na impormasyon ang user kahit sa simpleng serbisyo habang malayang nakukuha ng AI ang data nila at binabantayan ang kilos nila. Unti-unting kumakalat ang AI, pumapasok sa mga app at plataforma at naapektuhan ang bawat aspeto ng digital nating buhay. Wala nang matakbuhan ang mga tao, wala nang mapagtaguan, at wala nang opsyon na hindi na impluwensyahan ng AI bug. Wala nang internet na dati nating alam. Habang itinutulak palabas ng internet ang mga taong gumagamit nito, nagugutom naman ang mga AI model. Dati, nagpapakabusog sila sa tunay na interaksyon ng tao. Pero ngayon, napipilitang magsanay gamit ang content na gawa ng mga bot at mga basurang nilikaan ng AI. Sirang sistema to na hindi magtatagal at ang tanong na lang ay alin ang guguho ng mas matindi, ang internet o ang mga AI model na naglipa na rito. Kung internet ang tinatarget ng AI, saan ito titigil at sino ang susunod na tatamaan? Paano rin ang AI just tried to murder a human to avoid being turned off? Para makita kung gaano ka dystopia ang buhay o i-click ang video na ito.